Catechism. What are the core truths of the Christian faith? Visit newcitycatechism.com. Ang pag-ayo, yara lamang kay Heso Kristo. Ini ang 1233, Radyo DYVS. Nagapalayag sang mensahe sang kaluwasan ni Heso Kristo sa anuman nga panahon. Pinaagi sa radyo, pagbago nga teknolohiya sa sulod sang 46 katuig. Handa na bala ka mo mga bata? Yari na ang ginpabaskog, ginpalapad nga coverage ng edukasyon sa kahanginan. Radyo Kampiyon, dala sa inyo sa Department of Education, CAB 1233, Radyo DYVS. Ang Department of Education nagaupod sa inyo agod ang edukasyon mapabaskog kag magapadayon. Radyo Kampiyon. BL Batang Negros. Ang kapait nga sakit sang corona sa kalibutan lagi na pasa-pasa. Hindi na maisip ang biktima, madamo na kapinitensya. Kanami balikan mga naligan, wala bawal-bawal kung magtupad. Sa imong nga barkada, sa imong nga kilala, pati na sa imo mga pamilya. Pero sa buong damo na nagbago, dapat may tabon bibig at ilong mo. Kay mga tao hindi mo masiguro, masyado naging kadelikado. Subong nga tiyempo, subong nga pandemic, mga kakatabo wala mo gin-expect. Wala mo mabalan, ikaw ang na-infect sa COVID-19 pandemic. Ang kabakit nga sakit sang corona sa kalimutan lagi na pasa-pasa. Hindi na maisip ang biktima, madamo ng kapinitensya. Ano nang natako sa kalibutan, paano na yan protektahan? Kung sino ba ang makoronahan sa virus na ganyan kumilihan? Kapangit nga sakit, ining sitwasyon, diin na ang kasanag kay sobra kadulong. Biskan diin mo tulokon may nag-aagong, katang tanan ginasingkit diin ang bulong. You know makasolusyon, makasalbar sa aton, ang may ginapangamuyo sa babaw naton. Kabay pakita patawaron sa sala naton, kag sa aton tagipusuon siya ang batunon. Nga biskan kasubo sa ngaton pamatyag, kag biskan daw kalabo nga may kasanag sa aton di kalibutan nga ginatawag coronavirus. Paano ka palag daw hindi ko ma-imagine kung nga akong paano. Isa na kung sa mga taho positibo, ano himuon ko kung maluwi ka mo. Hindi ko gigusto maghimo abo. Ang kabakit nga sakit sang corona sa kalimutan lagi na pasa-pasa. Hindi na maisip ang biktima, madamo ng kapinitensya. Ano nang natako sa kalibutan, paano na yan protektahan? Kung sino ba ang makoronahan sa virus na ganyan lumilihan? Social distancing, mga layong nga permi sa akong ginasiling. Face mask na sumsuon, face shield na sulubon, para ang COVID-19 layo sa paglaton. Sa imo nga pagwa, sa inyo walay, kung di man importante nga mga bagay. Steady na lang tungod na ko inday, kita mo na ang cases sa aton barangay. Sa aton nga bayani mga frontliner, madamog mga salamat sa inyo
Magandang hapon sa ating mga ALS learners, mga tagapakinig at nanonood sa Facebook Live ngayong hapon sa ating ALS Life Skills Self-Directed Learning. Hatid sa atin ng Department of Education, Alternative Learning System, Division of Bacolod City and this station. Ang inyong lingkod, EPSA ng Bacolod, Ginoong Mark Philip A. Claridad sa ALS May Pag-asa. Ngayong hapon ay nasa Session 2, Activity 7 na tayo. Ngayon ay napakinggan ninyo ang compose ng aming learners, Sharin and Mark. Ayan, so from Ma'am Delsa Ilahos Learners District 7. Congratulations! Ang galing, very, very talented. So ito po ay from Module 5, Safety and Health at Work, composed a song, naalala nyo? Pinagawa ko kayo last Wednesday ng composed song na or poem or tula. So, ginawa nila ni Sharin at Mark ay gumawa sila ng rap song. Ayan. So, ang ganda. Sana mag-trending yun, ano? So, ang ganda. So, very talented na mga bata. So, balik muna tayo ng Activity 5.4, Hazards in the Workplace, bago tayo dadako ng Activity 7. Ngayon ay target natin talaga ang Activity 7. Mga MBDJ, kasambahay, ALS Learners, Districts 1 to 7, are you ready? Nakapag-snacks na ba tayo ngayong hapon? So, magandang hapon sa inyo. So, we have Activity 5.4, Hazards in the Workplace. Pag sinabing hazard, delikado. Okay, so nakakamatay. Ayan, nakakalason, hazard. So yun po ang pag sinabing hazard, ano pong unang pumasok sa isip natin? Okay, accident. Ayan, so delikado, nakakamatay, aksidente, pinsala. Sa Hiligaynon matatawag natin yung nakakasamad or makasamad. Ayan, so we have, in order to be better prepared to be safe on the job necessary or work inside of MBDJ, sa bahay, kahit saan tayong lugar, nandyan ang tinatawag nating hazard, ang delikado, danger, which can be divided, pero meron siyang 4 na categories. Number 1, safety hazard. Ayan. Number 2, chemical hazard. Number 3, biological hazards. And number 4, other health hazards. Ayan. So, pag sinabing, what is safety hazard? Yung safety hazard, ito po ay yung sanhi ng madali ang aksidente. Okay. Parang isang kislap lang ng mata. Naku, ano yun? Ano yung nangyayari? So, parang ganon. So, katulad lang sa kusina, no? Meron tayong apoy doon, no? Palaging nagluluto tayo. Okay, our gas stoves, paki-check kasi the hot surface ang ating heater. Ayan. So, slippery floors. Okay, nadudulas tayo sa hagdan. Okay, ayan. So, we have unsafe ladders, machine without protection, yung mga matatalim na kutsilyo, hot grease, yung mainit na grasa, yung hindi safe na electric circuits na kukuryente tayo, lack of fire exits, motor vehicles. Okay, na-aksidente tayo, nawawala ng preno. Ayan, so mainit yung part ng motor, napapaso tayo. So, cluttered work areas, napakakalat ng bahay, no, 'di ba? So, minsan natitinik na tayo doon sa paa natin, nasusugatan na tayo. Falling objects, iwasan ang martilyo ilagay sa taas na bahagi ng inyong mga cabinets. Baka mahulog, masusugatan ng ulo. Nako, ang mga bata natin, mga babies natin, iwasan natin ang mga ganyang bagay. Mahahawakan ng matatalim na bagay. Okay, gumagamit tayo ng welding machine, wala naman tayong protection sa ating mga mata. So, ayan, yung mga bata, hahawakan ng gas stoves, yung mga, alam nyo na, so, wag mong ilagay ang mga anak natin doon na hindi secured, na hindi nakalagay ng lock yung kalalagyan ng gasol or kalalagyan ng gas stoves. So, kailangan naka-off lahat yon, kailangan naka-secured lahat yon para pagdating nila ay hindi sila delikado. So, ganun, kasimple. Yung sahig, punasan niya ng malang-malang trapo at para hindi madulas. Yun po ang mga
mga hahawakan ng mga bata, kailangan hindi po delikado dahil aksidente ka agad ang result. Tama? Yes. Mga learners, andyan na ba kayo sa page 19 to 20 ng Module 5? Are you ready? Okay, buksan nyo dyan. Page 19 to 20. Andyan po ang mga safety hazards. Next, what is chemical hazard? Delikadong mga chemicals. Sa bahay, marami tayong mga chemical hazards. Katulad na lang ng Clorox. Ayan, tama? Clorox. Ayan. Next, merong mga oxalic, mga gamit panglaba. Yung mga sabon. So, iwasan natin yun sa mga bata para hindi sila malason. Alam nyo kasi, pinaglalaruan niya nila. Tayo din, kung naghuhugas tayo ng pinggan. Mamaya, ikukwento ko sa inyo ang mga sitwasyon. Bakit nakalalason, nakakapunta sa mata, nabubulag, at minsan, hindi tayo makapagtrabaho kasi na-aksidente na tayo. So, chemical hazard, cleaning products, pesticides, yung solvent, yung acetone, katulad yung mga thinner ng tinta, yun, delikado yun. Acids, yung meal dust, yun. Yung kasaba, yung powder, no, delikado din. Lead, nakakasunog ng balat. Ozone, ayan. Machines without protection, yung welding, kailangan meron kang protective areas, protective parts sa yung mga mata na hindi ka mabubulag. Wood dust, ayan. Next is mercury. Nakakamatay ito, no? Poor air quality. And then gasoline. Yung kerosene, isa pa 'yon, ano? Yung parang tubig yung kulay niya. Victim ako noon nang maliit pa ako. Uminom ako ng kerosene, akala ko tubig. Ayan, so iwasan po natin yung kerosene or anumang mga bagay na maiinom ng bata. Ilagay sa isang closed cabinet, lock please, and mga adults lang talagang magbubukas niyan. At don't be careless, let's be careful. Kaya importante po. Chemical hazard, iwasan. So gas, vapors, liquids, and dust that can harm your body. Example, cleaning products or pesticides. Yung lead, soldering, baka paglaruan ng apoy, nakakapaso. Mercury, nakakalason. O panlinis ng CR, ilagay sa closed cabinets. Yung solvent, pantunaw, yung sabi ko kanina, thinner, acetone, delikado. So, ang mga bata, kailangan i-protect natin sila. Okay. So, yung mga nakalalasong chemical, pag kayo ay nagtatanim ng mga gulay, kailangan pag may pesticides or spray or pinapatay natin yung lamok sa pamamagitan ng insecticides, yung chlorine, ginagamit sa paglalaba. So, kailangan po natin yung ilagay sa tamang kalalagyan, sarado. So, ilalak or iiwas sa mga bata. So, next. So, biological hazard. Ano yung biological hazard? Yung mga living things that can cause diseases such as flu, AIDS, hepatitis, and TB. Example, yung bacteria. Saan makita kayang bacteria? Siyempre, sa mga bagay-bagay or sa karne. Ayan, nilagay sa ref, hindi nilagay sa closed container. Ano nangyayari? Contaminated yung kumakain. So dinadapuan ng bacteria. So, kailangan ilagay sa closed container, hugasan ng maigi, at kailangang malinis. Kalawa, yung tinatawag nating snake bite. Okay, yung mga ahas. Tama? Yung ibon pa. Pag marami palang ibon, delikado din. Kasi kahit eroplano, hindi nakakrush din yung eroplano. Dahil po sa dami nila ay delikado din po sila. Hindi makakita ang piloto ng kanilang daanan. Okay, kalawa. And next, yung mga poisonous din na tanim, no? Makakain din ng mga bata or delikado. So, kailangan pag nagtatim tayo ng mga tanim sa bahay, no? Anti-stress din po ang tanim, pero iwasan na paglaruan ng mga bata, alamin ang mga categories ng mga tanim. Baka may tanim kayo dyan, nakakalason, iwas po yan, ilagay po yan sa mga malayo sa mga bata. Pag naglalaro sila, akala nila pera yung dahon, no? Minsan, ang dahon na ginagawang pera. So, kailangan iwasan kung poisonous po ito. So, iwasan din sa mga lamok ang mga tubig na nakalagay, naka-stagnant lang dyan sa tabi. So, para hindi tayo didengue kasi usong ulan ngayon. Ganon din sa dinadapuan ng mga ahas. At yung isa pa, yung tinapay, no? Pag may molds na po ito, iwasan na rin. Gawin ng fertilizer. So, ganon lang, kasimple. Ang other health hazard naman ay yung mga bagay na
nakaka-harmful din. Katulad din ng tinatawag nating hot or cold, repetitive movements, pag nag-i-encode ka or nagkakarpentero ka paulit-ulit, no, repetitive movements. So syempre, huwag kang gumamit ng tubig kaagad. Or nagpa-plansya ka, huwag ka gumamit kaagad ng tubig para hindi ka mapasma. Kasi carpal tunnel po yung sakit mo pagdating ng araw. So, dumidikit-dikit na yung mga ugat doon sa yung ugat. At yung ugat na yon ay delikado pag hindi nadadaloy ng husto yung dugo. Kasi magiging carpal tunnel na po. Usually sa kamay po yon. Malapit sa pulso na yon. O, pulso na talaga yon. O. So, ganun. Huwag muna nyong abusuhin yung inyong kalusugan. Kailangan ay nasa wastong paggamit ang gamit. Kung pagod na pagod ang kamay, huwag ka agad magbabasa ng kamay. Importante, hindi mapapasma. So next, ay another one, yung mga radiation sa bahay, no? Mga bata, huwag kayong mag-overtime ng Mobile Legends sa gabi kasi yung radiation, isa pa yon, ano? Maligo ka agad, linisin ang katawan kasi para iwas radiation. Ikalawa, yung radiation, pinapatay yun, matutulog tayo ng maaga, 6 to 8 hours matulog. Importante, iwas radiation. Yung mga cellphone naka-off yun, huwag mag-charge ng gabi para hindi masunog at para hindi rin ma-expose sa radiation. Next, yung tinatawag nating iwas stress. Isa pa yun, ano? So, matulog ng maaga. At kung kailangang huwag magpa-stress. So, para hindi tayo magtanda ng maaga. Ayan. Isa pa, huwag magtrabaho ng napakabilis. Kailangan konting normal lang na galaw. Baka matisod ka, baka madapa ka, at baka may malilimutan ka. So, kailangan po ng dahan-dahan lang para iwas aksidente. So, ganun po ang ating Activity 5.4. Naalala nyo, pinagawa kayo sa Activity 5 or 5.4, mag-isip tayo ng mga lugar na kung saan tayo nagtatrabaho. List down the possible job hazards you may hear seen in the place. Mga MBDJ, huwag kalimutan, pag nasa loob kayo, anong mga safety hazards na dapat ninyong isulat dyan sa loob lang ng inyong MBDJ. Mga PDL professionals, tulungan natin mga ALS learners natin. Katulad din ang ating mga learners kasambahay. Anong nakita nyo sa bahay na mga safety hazard? Isulat. Okay, yung chemical hazard naman, isulat na makita nyo sa loob ng bahay o sa loob ng inyong MBDJ campus. O, yan. So, biological hazard, ano naman nakikita nyo doon? At ang other health hazard sa inyong personal ng mga galaw at gawain. Okay. Kung naalala nyo, buksan nyo dyan sa Activity 5.5 ay nakikita nyo, hanapin nyo sa picture, sabi ko, ang mga hazard at lagyan nyo ng bilog. Pag hazard dyan, bibilugan. Kasi para malaman natin at maiiwasan natin doon sa restaurant, kitchen scene, doon sa grocery store, doon sa office scene. Ayan. So, 5.6, work exposure. Mag-observe tayo ng safety in the workplace. Katulad na lang ng restaurant, grocery store, office, hotel, reception, small manufacturing site, construction site, at iba pa. Yung mga type of hazard, alam na natin yon. Safety hazard, sinabi ko kanina lang, ang mga halimbawa ng safety hazard, chemical hazard, yung sabi ko kanina, chlorine, mga oxalic, yung mga chemicals, biological hazard, yung mga hayop, diba? Yung plants, isa pa yon. Yung other health hazard, yung sabi ko kanina, repetitive activities. Yung nag-i-encode ka, nagkakarpentero ka, nagpa-plansya ka, naglalaba ka. So, anong mga bagay na dapat maiwasan para hindi ito magiging delikado? So, ilagay po dito sa activity, column 1, hazard observe. Ayan, kahit nasa MBDJ ka, walang bagay na hindi safe pag hindi ka umiiwas. Ayan. So, ano bang mga bagay na hazard na na-observe mo araw-araw? Ikalawa, sa second column, type of hazard. Ito ba ay safety hazard? Ito ba ay chemical hazard? Ito ba ay biological hazard? Or other health hazard? Ayan. How to avoid this hazard? Sir, hindi ako marunong mag-Ingles. Gawin mong Filipino. Ang sagot, pwede. Ang importante, marunong kang sumagot.
Hindi ibig sabihin i-English mo yung sagot mo. Pwedeng Filipino ang sagot. Ayan. So, sa ikalawa, meron tayong workplace 2. Kanina sa taas, workplace 1. So, sa workplace 2, pumunta ka naman doon sa kabilang lugar. Ayan. Sa isang lugar, ano naman dito ang mga hazard na na-observe ko? O kanina, pumunta ka doon sa banyo. O, di ba? Naglilinis ka doon. Anong hazard doon? Ngayon, pumunta ka sa dining room. Okay, anong ng hazard dito? Sa MBDJ, pumunta ka ng kitchen area. Anong hazard doon? Sa paliguang area, anong hazard doon? Doon sa bilihang area, anong hazard doon? Doon sa lulutoang area, anong hazard doon? Yan, workplace. Type of workplace at type of hazard, yung 4. Next is how to avoid this hazard. Sharing is caring. Don't forget. Yung mga output ng iyong family and friends. Pag nasa loob ka ng MBDJ, PDL professionals help them the ideas how to answer this activity. Yan. Iba talaga pag nagtutulong-tulong. Sharing is caring. Ayan. So, activity 5. Ways to make work safer and application. 5.7, controlling hazard. Meron tayong 3 pamamaraan. Number 1, remove the hazard. Paano kaya natin itong mapapaalis yung delikado, nakakapinsala? Number 2, method 2. Ikalawang pamamaraan, improve work policies and procedures. Talagang lagyan talaga natin ng rules. Bakit? Para maiwasan ang delikado. Ikatlo, method 3. 3 pamamaraan. Use protective clothing and equipment. Nako, kailangan may protection. Katulad ngayon, pandemic. Tama? Kailangan natin ng protective gear. Kailangan natin ng face shield. Kailangan natin ng eyeglass. Kailangan natin ng, pag wala kang face shield, eyeglass. Pwede na. Kailangan natin ng mask. At kailangan natin kumpinihin or ayusin ang mga bagay-bagay na sira. Pag ang outlet mo ay delikado, alam mo na ang gagawin mo. Tama? Yes. 5.7, controlling hazard. Method 1, remove the hazard. Method 2, improve work policies and procedures. Method 3, use protective clothing and equipment. Ayan. So, meron tayong activity 5.7, controlling hazard. Nakalagay po dyan, the best control, measures remove the hazards from the workplace altogether or keep it isolated. Pag sinabing keep it isolated, yung cabinet is part of the isolated area. Kasi, nakaseparate po siya. Ano pa? Yung ilibing mo siya sa lupa. Yung mga pesticides, pagkatapos mong gamitin, ilibing. Kasi, maghanap ka ng isolated area na kung saan maiiwasan ang mahahawakan o maiiwasang mairita ang balat. Delikado, maiiwasan ang namalason ka, no? Diba? Isa yon. The workplace itself is safer and all the responsibility for safety doesn't fall on individual workers. Here are some examples. Number 1, use safer chemicals and get rid of hazardous ones. Ikalawa, store chemicals in locked cabinets away from work areas. Yung una, gumamit ka ng mga chemicals na hindi napaka-delikado. Yung safe lang, yung light lang. Ayan. Tapos, store chemicals. Itago mo siya sa mga safe na lugar or sa mga cabinets. Ikatlo, use machines instead of doing jobs by hand. Kung may mga machines doon, gumamit ka ng machines nang gumamit ka ng manual na kamay kasi minsan nakadelikado din. Have guard around hot surface. Kailangan natin ng bantayan ng mga bata sa mga mainit na bagay. Baka mapaso. Nako, naranasan ko yon. Dumating kami ng ospital at doon umapo kami sa ospital kasi napaso sa hot surface yung anak ko. So, ang laki ng gastos namin dahil sa kapabayaan. Kailangan bantayan. Ayan. Ikalawang pamamaraan, improve your work policies. Meron tayong rules and regulation. So, dapat eliminate natin yung pinsala. Kailangan safety training on how to work around the hazard. Turuan yung mga bata. Tandaan, turuan. Pag outlet, sabihin, delikado. Saan pa ang delikado? Huwag hawakan. Mga ganyang precautions. Regular breaks to avoid fatigue. Kailangan pong i-train sila para hindi po mapapagod ang tayong mga magulang. Assigning enough people to do the job. Pag hindi mo yan kayang gawin,
ibigay sa kasama mo or sino ang marunong magturo nito. Huwag akuin na hindi mo kaya. So, method 3, ikatlong pamamaraan, yung protective cloth. Kailangan gumamit tayo ng gloves pag pesticide ang pinag-uusapan. Steel-toed shoes, hard hats, cover yourself. Baka masunog ang balat, baka mabulag yung mata, and respirators, safety glasses, hearing protectors, lab coats, or smocks. Ayan. So, ang daming palang dapat nating protektahan. So, meron tayong pages 28 to 29, hazard 1 and hazard 2. So, first column, ano kayang mga solusyon sa method 1 na dapat natin alisin o remove the hazard? And then, solution 2, anong mapamaraan para ma-improve natin ang ating rules or policies and procedures? And solution number 3, ano yung dapat nating gamitin para ma-protect natin yung clothing and equipment? Okay, anong mga machines na dapat natin gamitin? 3 column lang po yan, 2 hazard 1 and 2. Ayan, so nasa page 28 to 29. Let's go to activity 5.8. Ayan, so ilang kwento kaya ito? Umabot ito 1, 2, 3, 4, 5. Kwento ni Alice, 17 years old. Isa siyang naghuhugas ng pinggan sa isang restaurant. Anong nangyari? Nadapuan lang naman ang mukha ng chemicals dahil sa kapabayaan. So, nabulag lang naman ng 2 linggo. Okay, basahin yung maigi yan. Ang ganda ng story. So, ang tanong, what solutions can you think of that might prevent this injury from happening again? So, isulat yan sa yung sagutang papel. Paano iwasan? Si Robin din, no? Nagsispray ng pesticide. After 1 week, nako, nasunog ang kanyang mata. Ikalawa, hindi na makahinga at problema ang kanyang pakiramdam sa kanyang dibdib. Nako, nahihirapang huminga. So, ano kayang gagawin para maiwasan sa susunod na gagawin? And next, yung finding solution to hazard. Okay, so si Abdul naman ay isang Robinson's Rice Mill, no? So, nagtatrabaho sa Robinson's Rice Mill, umakyat lang naman sa truck. Ang nangyari, pag akyat ng truck, so nadulas, nabagsak ang likod, pagkatapos nabagsakan lang naman ng isang sakong bigas, malaking bigas nabagsakan, 5 araw lang naman na hindi nakapagtrabaho. So, anong gagawin sa susunod para hindi ka mabagsakan ng sako? Mag-ingat. Ito, maganda, isang waiter, si Patrick, 18 years old. Ang taas lang naman ng hagdan, pagdating sa dulo ng hagdan, may customer. Nako, buti na lang napigilan niya. Kung hindi, 2 lang naman silang napapaso. So, ang kamay, syempre napaso, dahil mainit yung sopas So, ang tanong, anong gagawin para hindi makagawa ulit ng ganong klaseng delikadong bagay? Next, yung isa, si Kasim, umakyat sa hagdan, pagkatapos dala-dalang mabigat na backpack. So, nadulas lang naman. So, anong nangyari? Hindi na rin nakapagtrabaho. Hindi lang 1 linggo, 1 buwan. Ayan. So, ang hirap, So, page 31 to 32. So, huwag kalimutan yung kwento natin. Isulat yon sa separate sheets. Ano ang gagawin na sa susunod? So, si Patrick, at si Kasim. So, sa isang buong papel, sumulat ka ng mga ideas na naisipan mo na mga good health and safety practices para mailagay mo ito para ikaw ay magiging warning din sa iyong buhay, di ba? So, don't forget your activity 6 ay ano ba yung emergency? Pag sinabing emergency, ano yon? Pag hindi mo na plano ang isang bagay at bigla na lang nangyari, anong pwede mong dapat mong ang mga dahilan sa physical or environment damages. Have you ever experienced a personal emergency? Naranasan mo na ba pag panahon ng emergency? Ano kayang nangyayari? Ano kayang mga solusyon na pwede nating isulat? Okay? So, ito po yung mga common understanding ng emergency at work. Sa trabaho kasi, minsan, ang emergency, hindi po ito mawawala. So, sa activity 7, don't forget, page 35 to 37. Meron po tayong 1 to column 1 and column 2, 1 to 27. Don't forget, 1 to 27. So, basahin po ito.
Mga emergency and disaster po ito. So, basahin mo, if you are inside a building and begin to feel the shaking of the earthquake, what should you do? Pag ito ay meron ng lindol, anong gagawin mo? Piliin po ang sagot, nandyan lang man po sa next column, from A to Z. Ayan, so may mga sagot, sagutin po natin ito. So, mga learners, nag-enjoy ba kayo ng Module 5? So, kung nag-enjoy kayo sa pagsasagot, huwag kalimutan ang ating mga kilala, mga kamag-anak na gustong mag-aral sa alternative learning system. Simula ngayong araw, huwag kalimutan, pumunta po tayo sa ating mga ALS Learning Centers. Okay. District 1, Ma'am Irene Camarista, nandyan po sa Bonifacio 2 Elementary School. District 1, si Sir Joshua Abaw, nandyan po sa Abcasa Elementary School. District 2, Ma'am Napilan, nandyan po sa Estefania Elementary School. And then, Ma'am Jenny D. Cantoliano, nandyan po sa Alfredo Montalibano Elementary School sa Villamonte. Pag sinabi namang District 3, Sir Jason Melparcon, andyan lang naman siya sa Mabini Elementary School. Pag Sir Josel John Cabarles, andyan lang naman sa Lupisaina Elementary School. Sir John Sigubia, Bacolod City National High School. District 5, Ma'am Lourdes Magkuha, andyan lang naman sa GR Torres Elementary School. Pastor Carlito Tablero, nandyan lang naman sa 86-3. Ma'am Delsa Sumag and Pahanukoy, and Ma'am Leia SMO and Sumag National High School, Bahay Pag-asa. Sa ALS, may pag-asa! Magandang hapon sa inyong lahat.